please join us. And of course, to Ma'am Catherine Arsodon Naira, so naimbag na bigat. So dito kaming topiko tayo si Raya. So in short, just to give a background to our listeners. So syempre mainit na usapan ngayon ito, yung tungkol sa pag-issue ng sa request ni former Senator De La Rosa doon sa kanyang TRO na hindi kinatigan or yung hindi pinaboran ng ating Supreme Court. So, syempre, humingi siya ng temporary restraining order para pigilan ang kanyang pagka-aresto. So, naging galing sa ating ICC. You know, since at the start, lagi kong in-emphasize yung very nature ng warrant na ito kasi is meron siyang elemento ng international law. So, hindi lang siya pertaining to our local laws, but meron siyang touch of international law. So, then again, if that is a general principle of international law, so meron kasi tayong doctrine of yung transformation. So, yung ating mga international law will automatically take effect in our country once that is a generally established principle in international law. So, basically, like for example, yung usapin sa yung mga crime against humanity. So, all nations are strictly against any form of crime against humanity. But then again, yung pangalawa nating dyan, yung pangalawa nating issue, is syempre yung pagiging member natin ng ICC. So, pag member ka ng ICC, that is, it requires only what we call yung tawag dito. Ang nire-require kasi ng ICC is, this is a treaty stipulation. So, you should, it is not mandatory to all countries to become a member. So, but then again, syempre you are, as a country, you want to become a member kasi part yan ng iyong, because you cannot live alone. You cannot live alone as a country. Kailangan mo ng ibang countries. So ngayon, kung may mga pinapasukang agreement, gaya ng pagiging miyembro ng ICC, so we are forced to become a member to show support, okay, of the international community. Good thing kung tayo, we can afford we can afford economically, okay, na we can stand alone like the US. Kasi unfortunately, when you see the membership of ICC, karamihan mga first world country, hindi sila miyembro dyan. Okay, so may international element yan. But anyway, just give our listeners or viewers a glimpse of the background of this issue. Kasi laging pinagtutuunan lang yung itong issue ng pagbasura na lang ng Korte Suprema. At yung pinofocus kasi dyan, ang tinatarget yan, yung mga magistrates or yung maestrado na bumoto in favor and yung bumoto na hindi pumabor. Okay, dito sa pag-issue ng temporary restraining order. At doon na lang, nagiging mainit na yung ating mga netizens, parang ginajudge sila. So marami kasing aspeto to consider. Although, I have yet to see a copy of the decision of the Supreme Court. Kasi tayo, we rely only on data or information that is given to us through social media. So iba rin kasi ang tingin natin dyan pag, syempre, kung nakitabasa natin. But then again, unang-unang tingnan natin dyan is yung to give background na rin sa ating mga tagapakinig. Syempre, ang una dyan kasi na naging issue dito sa temporary restraining order is it emanated from the issuance of warrant of arrest by ICC kay Senator De La Rosa with yung mga krimen laban sa kanya na crime against humanity dahil sa madugong kampanya kontra droga during the time of President Duterte. So, di ba si President Duterte yun ang kinakarap niya. So, dahil nga yung ang second, yung kanang kamay kumbaga ni President Duterte is si Senator De La Rosa. Kaya siya ay implicated to this case, kaya siya ay ngayon ay kinasubuhan sa ICC at nagkaroon na ngayon ng warrant. So, moving on,
So yung ating Department of Justice through National Investigation, so sila na ngayon ang nagpapatupad ng warrant of arrest kay Senator De La Rosa. So ang question ng karamihan, bakit kailangan bakit kailangan pa na local na bakit daw yung bakit tumutulong ang Department of Justice through National Bureau of Investigation doon sa pag-aresto. So again, sabihin natin, yung kasing ICC, although it's a court, but it does not have enforcement power. Para sila kasing police sa ICC. So they are very much dependent upon that member country kung saan nila arestuhin yung akusado. So ngayon, siyempre, ang ating ICC would seek the assistance or help of the Department of Justice through NBI. So ngayon, yan ang tinatanong kasi sabi ng yung kampo ni Senator De La Rosa, the fact na umalis na tayo doon sa umalis na tayo ng ICC with our membership noong 2019, so hindi na dapat tayo sumusunod sa utos ng ICC. So then again, yun nga yung lagi nating binabanggit na when you talk about criminal cases, yung kasing jurisdiction of the court towards you, it starts from the time na you committed the crime. Di ba yung crime is alleged to have happened way back 2016. So, umalis lang tayo ng ICC ng 2019. So, ngayon, syempre, it's everybody's rights, particularly the accused, okay, to seek relief from our Supreme Court. So, ano yan ang tawag dito, immediate relief kasi yan, so kaya dumiretso sa Supreme Court. Pero kung yan is a matter of, if that is not a matter of public interest, hindi yan dumiretso doon. Kasi we have to follow the hierarchy of courts. Dapat mag-start ka dito sa RTC, then Court of Appeals, then Supreme Court. So, kasi nga ito is a matter of public interest, of transcendental importance, kaya dumiretso siya sa Supreme Court. Kasi immediate relief is needed. So dito naman, kung pumunta sa Supreme Court, siyempre, yung ating Supreme Court, yung kanilang desisyon, di ba, ang decision nila, final decision nila is tinanggihan nila yung TRO. So tayo naman sana, we have to respect. Yun naman lang din yun kasi siyempre kung ako lang, pero di ko pa, I've yet to see a copy of the decision. But then again, syempre kasi, out of respect of tayo kasi, di ba, respect of courts din yan. Kasi nga, International Criminal Court is, yan din ay korte na gaya din dito sa Pilipinas. So, and of course, pangalawang punto siguro dyan is, it's because, but then again, I have to remind that we have yet to see yung talagang decision ng court kasi hindi pa naman natin nakita. Kaya lang kasi, ang nakikita natin dyan is that, una, yung issue ng legality of the ICC warrant. So, syempre, ang tingin ng korte dyan, since kung titingnan mo lang yung punto na if the jurisdiction starts from the time that the crime was committed, so ang tanong, kailan ba yung commission of that crime? 2016. Umalis tayo ng 2019. So ang tanong, meron bang jurisdiction ang ICC na mag-issue ng warrant? The answer is yes. Okay, nakikita natin na meron dyan. Okay, so merong sapat na dahilan para i-effect yung warrant dito sa Pilipinas. Okay, so sorry for interrupt you yun yung point. Okay. But maraming nagsasabi, attorney, kasi sinasabi nga nila, kung matras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, bakit sinasabi ngayon ng Department of Justice na maari pa rin isuko si Senator Bato sa ICC? Yun ang
karamihan tanong ngayon, attorney. So, saan yung palagay as a criminal law professor? Ibig sabihin, parang isuko na lang natin si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court? Kasi lumalabas daw yun sa arrest warrant, hindi naman nakalagay kung kailan sila nag-imbestigar. Attorney, sa inyong palagay, attorney? Okay, so syempre, although that is a good argument of the defense, kaya lang kasi ang punto natin dito is that when this crime was committed, kung ang basehan mo is yung ating local courts, okay, to effect or to grant or not to grant that TRO basing on that yung ating arrest warrant. So ang common natin yan, denominator is that when was that crime alleged to be committed? So 2016 yan. So ngayon, kung 2016 yan at merong jurisdiction ang ICC, so that arrest that has to be effected is valid. Okay, so we just move out of our membership 2019, 2016 membro pa tayo, may jurisdiction ng ICC. So ngayon kung may jurisdiction siya noong nangyari yung krimen, so ang presumption dyan is that meron silang jurisdiction din sa pag-aresto. Pangalawang punto rin na gusto nating i-highlight dyan is that yung pagiging fugitive niya. Okay, so yun din, although that still remains to be an issue of the defense, yung panig ni Senator De La Rosa. But then again, pag ikaw kasi ay na-aresto, okay, so kung ikaw ay na-aresto at hindi ka voluntarily appearing to the court, so that's a sign that you are not, na umiiwas ka sa arrest efforts. Kasi ang aresto kasi, bakit binibigyang may puntos sa korte ang voluntary appearance is because you are helping the government when it comes to cost. Kasi mahirap din mag-aresto. So ngayon, siyempre kailangan mo ng gumastos dyan. So pag you voluntarily appear, so yan yung ibig sabihin na nakakatulong ka pa sa gobyerno sa issue ng pag-aresto. So hindi na mahirapan yung korte. But then again, pag ikaw ay nagtago, diba? So pinapahirapan mo yung gobyerno. So ngayon, it would be very hard for you to seek equitable relief gaya ng TRO kasi nga umiiwas ka nga sa proseso eh. Okay, so umiiwas ka sa proseso. But then again, we have to see yung decision, diba? Merong, tingnan mo, kahit sabihin natin na parang meron tayong may punto na sinasabi na, oops, dapat hindi i-grant yung kanyang TRO, but then again, meron pa rin lumabas na 5 pagdating sa botohan. So we have yet to see the decision, what's the reason or the reason behind of those magistrates who did not or who wanted to approve yung request niya for TRO kasi merong 5 and then meron ding isa na nag-abstain. So tingnan natin, hati pa nga eh. Pati Supreme Court, hati pa sa decision. Kaya tayo naman, do not also judge us when we are explaining this because pati rin tayo, although sabihin natin may background tayo dyan, pero but then again, siyempre iba-iba rin ang impression nila pagdating sa presentation ng mga facts of the case. Maraming areas kasi that will also affect their decision. But then again, gusto ko lang ding puntuhan na although sabihin natin na meron ng decision na denying the TRO of coming from the Supreme Court, but then again, meron pa namang remedyo si Senator De La Rosa. Pwede pa rin siyang mag-motion for reconsideration with our Supreme Court. Okay, pwede din niyang ipagpatuloy yung kasi temporary relief lang naman yung TRO, pwede pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang main petition. Okay, so hindi pa tapos naman yung kanyang kaso. Yung mga question niya tungkol sa jurisdiction, yung legal bank, operasyon ng ating gobyerno sa ICC, at kailangan ba ng Philippine Court warrant bago arestuhin siya. So this will be clarified through filing a main petition. So maraming ang gulo yan eh. Pati nga aresto, di ba? Yung kay attorney, yung Singer. So di ba na-question pa nga siya doon eh.
yung ating seer na si ang pangalan doon, hindi nakalimutan ko na, di ba, na-issue pa nga siya dyan eh. Dahil nga yung question about the legality of the arrest process. So marami pa siyang option. Hindi naman pa, that's not yet the end. Marami pa siyang judicial remedies that he can resort to. So at this point, ang punto lang is that the TRO that he requested is denied by the Supreme Court. Okay, attorney, kung ikaw yung tanungin ko as bilang abogado, so sa palagay niyo, attorney, tama lang ba yung maaresto si Senator Bato de la Rosa dahil sa Okay. arrest warrant galing sa ICC, attorney? Ang ano kasi dito, ang punto natin dito is that syempre Okay, naputol po dito linya ni Attorney Castro kay Kapsat. Kasi nasa lusod ko po, kasi naduma-duma po iti reaction, opinion. Iti abogado po. Nakinuman ti Bombo Radio, hala nga po iti lawag. Even na po ti Bombo Network News tayo. Ado di kiti pumabor, adama di kisaan nga pumabor, adi may baga nga masapol. Kati ko na nga masapol nga ang korte sikul daw muna iti korte ti Pilipinas sagbay nga mang-issue iti international ti arrest warrant against ni Senator Bato. Yun. Okay. Adala po ti linya tayo. Ang subliya po ni Attorney Kid Castro. Attorney mo namin amok kada dikiti komiko bat nagyamang kami kadit oras nga makinumandang istasyon ti Bombo Radio kadita tatamon maluluwagan kasi tingon nakon narway dikiti makit-kita ti social media nga digitikat kakastiket nga rumbeng kumapo nga maristar adaw digiti may nga maristar. Okay. Sa abogado attorney, ito opinion mo rumbeng ka di nga detiket may issue king kuana ti arrest warrant nga may pan iti dahig Netherlands, attorney? punto na to, sir, with all due respect to our Supreme Court, yung kanilang decision, siyempre, kahit ni-express ko naman yung ating pagpabor or hindi, meron na kasing decision ang ating Supreme Court dito and we have to respect that. Ako kasi, I am more focused on we know we have yung ating Supreme Court, we have that wisdom coming up with that decision and we have to respect that. So napakaano na rin kasi on my part to give my point pa kasi nga meron nang decision, sir. And point number 2 is that eto rin kasi may elemento ng hindi siya ito purely judicial issue or legal issue, but meron siya kasing political issue which is politics in nature na kami naman ay hindi ko rin may paliwanag dahil nga political issue yon aspect. So pag judicial siguro pwede kong explain. Kaya lang meron ng decision ng Supreme Court, sabi niya you are a fugitive under the law. Merong warrant of arrest against you. So ngayon humihingi ka sa amin ng temporary relief. Kung sa local nga, di ba? Pag sa local courts, kung ikaw ay fugitive of the law at merong arrest warrant and you do not participate, hindi nila grant ang temporary relief. So ngayon, whether it's a local court or international court, that applies to you. So yun siguro yung wisdom dyan. Kaya yung mga pumabor na hindi ito i-approve, that might be their legal basis. But then again, we have to respect the decision of the Supreme Court on this matter and we have yet to see a copy of the decision para lalo nating may paliwanag sa publiko. So, yun lang, sir. Okay. Okay, attorney. Nalawag. Kasi doon digiti may ibang, tingnan natin, kababan nga issue at dati maris politika na kadigiti nga mas masama kan. But anyway, sa respetaran tayo, dinagbaling ang decision that tayo. Yes, and okay. Clarification din. Kasi hanggang ngayon, hindi pa mahanap-hanap si Senator Bato de la Rosa kung nasaan siya ngayon, dito nasa Luzon, Visayas or Mindanao, or nasa ibang bansa na. May criminal liability ba sa mga opisyal o personalidad na maaring tumulong sa pagtago si Senator Bato de la Rosa, attorney?
Gaya, Definitely yung lumabas meron sa yan kasi Senado, nga that would kasama si Senator Robin Padilla. So para sa inyong palagay, Attorney? Attorney? yes sir. Definitely meron kasi that would constitute yung obstruction of justice. Kasi 'di ba, syempre siya yung nakita doon sa video na tumulong kay Senator De La Rosa na tumakas. So that would constitute, nakikita natin na pwedeng pasok siya doon sa tinatawag nating obstruction of justice under Presidential Decree 1829. So kasi nga tinulungan niya alleged to be, hindi naman natin po pwede kasing mag-conclude kasi nga allegation pa lang yan until proven otherwise. So wag naman kayong mag-isip na kita na nga sa video siya na nga yung ganito. Hindi naman tayo korte para magdesisyon tungkol dyan. So it remains to be an allegation until it is formally complained in court at mayroong decision ng court. Kung yan lang yung pwede nating sabihin na he is liable for the violation of the obstruction of justice. Okay, okay.